Matapos ang pagdeklara ni Erap ng kanyang pagtakbo bilang mayor ng Maynila sa eleksyon 2013, nagparehistro na bilang botante ng Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada. Nagtungo rin si Erap sa Manila City Hall para kumuha ng sedula. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang araw matapos ideklarang kakalabanin niya ang kasalukuyang mayor ng Maynila na si Alfredo Lim sa 2013 national elections, tumungtong si dating Pangulong Joseph Estrada sa baluarte nito, ang Manila City Hall, para kumuha ng sedula. Pero hindi mag-isa si Erap. Kasama niya ang makakatambal niyang Manila Vice Mayor Isko Moreno, pati ang mga konsehal na kaalyado nila. Hindi naman daw minamasama ni Lim ang pagpunta ni Erap sa City Hall. Kumuha na raw ng sedula ang ating dating Presidente Erap at nagpa-register na sa COMELEC. Welcome po, dating Presidente Erap sa Maynila. Sa COMELEC office naman sa Arocero Street, nagparehistro si Estrada bilang botante ng Maynila na isa sa requirements para makatakbo siya bilang mayor. Pinanumpaan ni Estrada ang kanyang nilagdaang form. Sumailalim din siya sa biometrics para mai-record ang kanyang pirma, litrato at thumb mark. Ayon sa COMELEC, kung may kukwestiyon sa paglipat ni Estrada bilang botante ng Maynila, tatanggapin nila ito at mag-hearing bago tanggapin si Erap. Tsaka pa lang daw buburahin si Estrada sa listahan ng mga botante ng San Juan. Comply ko na lahat. Nakatira na ako sa Santa Mesa, sa Manga Avenue. Nag-rehistro na ako. Meron ako sedula din sa Maynila. Kahapon, lumipat si Estrada sa bahay niya sa Maynila at sabi niya, doon daw siya natulog. Tiniyak naman ng kampo ni Lim na wala silang balak questionin kung tumitira nga ba talaga si Estrada sa kanyang bagong biling bahay alinsunod sa batas. Hindi na namin hahalugigin pa yon kung ano yung kung hindi siya natutulog doon, kung talagang doon siya nakatira, hindi na namin hindi ganoon ang ating butihing mayor. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa kabilang dako naman, hindi raw masama ang loob ni Manila Mayor Alfredo Lim sa pagsasanib puwersa ni na dating Pangulong Joseph Estrada at ang vice-alkalde ng Maynila Isko Moreno. May mensahe pa nga siya sa dating Pangulo. Narito ang pagtutuktiko ni Sison. Anything that you want to say naman po kay dating Pangulong Erap? Aside from good luck, sir. Good luck. Yan lang daw ang nais iparating ni incumbent Manila Mayor Alfredo Lim sa kanyang posibleng mahigpit na makakalaban sa susunod na eleksyon na si dating Pangulong Joseph Estrada. Anya, wala naman daw silang alitan ni Erap at wala rin daw sa kanyang ugali ang magbitiw ng masasamang salita sa kanyang kapwa. Di rin daw masama ang loob niya kay Erap o sa kanyang Vice Mayor na si Isko Moreno sa paglipat nito sa puwersa ng masang Pilipino. We are happy for them. Kaya si good luck nga eh. Ayaw din daw niyang pangunahan ng tadhana kung sino ang mananalo sa kanila ni Erap. Ay bahala na mga mamamayan dyan. Hindi ko pwedeng masabi na ako mananalo o matatalo eh. Hit naman ni Mayor Lim sa patama ni Erap na di na uso ang police mentality na umiiral sa pamumuno sa Maynila. Siyempre patutupad natin ang ating tungkulin sa pagpapatupad sa batas. Kung na-arresto yung mga kriminal, so be it. Hahayaan na lang din daw ni Lim na ang kanyang mga nasasakupan na lamang ang maghusga sa hirit ni Erap na napag-iwanan na ng ibang mga lungsod ang Maynila kung kaya't naisipan niyang tumakbo. Sa kabila ng mga batikos sa kanyang pamamalakad, malugod naman daw na tinatanggap ni Lim si Erap sa kanyang paglipat sa lungsod ng Maynila. Welcome to Manila. Connie Sison, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! May similarities daw ngayon ang love life ni Richard Gutierrez sa kanyang bagong travel show. Parehong nagpapasaya raw kasi kay Chard ang programa at love life niya. At kapwa, puno rin daw ang mga ito ng adventure. Makichika kay Aubrey Carante. Sa press conference ng kanyang bagong show sa GMA News and Public Affairs na Pinoy Adventures, inamin ni Richard Gutierrez na inspired siya ngayon. Hindi man pinangalanan ni Richard kung sino ang nagpapasaya sa kanya ngayon, sinabi naman niyang gaya ng kanyang travel show, full of adventure daw ang kanyang love life. I wanna keep part of me private, just for my own sanity, but hindi po siya part ng showbiz industry. Yan po. Kaya rin po I'd rather keep it private. Meron po. Pero kahit in love at busy sa taping ng inaabangang primetime show na Makapiling Kang Muli, pinaglalaanan daw niya talaga ng oras ang paglilibot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para ipakita sa mga manonood ang mga undiscovered paradise at cultural treasures ng bansa.
pati ang iba't ibang klase ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Dahil sa dami ng kanyang napuntahan at mga taong nakasalamuha, marami raw siyang natutunan. Yung first-hand experience ko siguro dun sa problema ng fresh water sa ibang lugar, sa ibang mga isla, na sometimes we take fresh water for granted, pero para sa kanila hard work every day para lang makakuha ng fresh water. So yun, isang eye-opening experience yun for me. Hindi nga inurungan ni Richard ang pag-akyat ng mga bundok, pati na ang pagsisid sa malalim ng karagatan. At ang kanyang ultimate goal ay mag-ala Romy Garduse at akyatin ang ilang matataas na bundok dito sa bansa. Hopefully we can do Pulag, and plano rin namin gawin yung Pico de Loro sa Batangas, and couple more na day hikes bago namin gawin yung Mount Giting-Giting. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Grace Lee nagsalita sa gitna ng bali-balitang nagkakalabuan na umano sila ni Pangulong Aquino. Abangan yan mamaya sa Chika Minute. Vicky? Thank you, Pia. Samantala nangamba ang mga nakatira malapit sa nagliyab na bukirin sa Malolos, Bulacan na mahigit 24 oras na sunog. Mabuti na lamang at naapula rin ang apoy. Nakatutok ang GMA News stringer na si Romel Ramos. Mahigit 24 na oras nang nasusunog ang 1 hektaryang bukirin sa likod ng Veritas Technical School sa Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Kahapon ng tanghali, nagsimula ang grass fire na hinala ng Bureau of Fire Protection. Pagsisiga ang dahilan. Dahil nga sa kapal at itim ng usok, halos mag-zero visibility na sa kalsada. Bagaman maliit na ang apoy kumpara kahapon, hindi pa rin maideklarang fire out ang sunog. Hindi po kasi natin mapasok yung lugar at talaga pong walang madaanan. Hindi kung sakali man po hindi maabot natin ng mga fire hose kasi sobrang layo sa sa daan. Sa sobrang layo, maging ang kamera ng GMA News hindi matanaw na nasusunog pang bahagi ng bukid. Kaya mga bumbero, binabasa ng tubig ang damuhan sa mga paligid ng kabahayan bilang proteksyon sakaling madilaan ng apoy. Ang mga residente tuloy, hindi maiwasang mangamba. Siyempre, pinangangambahan namin yung Madamay kayo? Oo, madamay kami rin sa buong subdivision. Nag-aalala nga ako dahil baka isa sa makalapit dito yung apoy. Pero habang nakatutok ang BFP sa grass fire na ito, bigla sumiglab ang apoy sa basurahan sa MRM sa Barangay Matimbo, Malolos, Bulacan. Dahil doon sa sobrang init kaya sumiglab ang methane gas na galing sa mga basura. Mahigit 2 oras din bago naapula ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan. Romel Ramos, GMA News. At susunod, mga namamasyal sa mall, binalaan sa iba't ibang modus ng mga manloloko. Para iwas bullying at iba pang pang-aabuso sa eskwelahan, DepEd may ipatutupad na bagong pulisiya sa pasukan. Pinay na si Jessica Sanchez muling nagpabilib sa American Idol. Kapwa Pinay na si Lea Salonga, ano kayang masasabi sa dalagitang singer? Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.